Hi guys, welcome to my channel, Vincent How To. For today's vlog guys, ito-try ko tong DJI microphone connected sa akin 360. Mumotor ako. Tingnan natin kung gaano siya ka-effective. Okay, so ngayon sineset up ko na, na-connect ko na siya sa Bluetooth, na-connect ko na siya sa 360. Then, hahanapan ko lang siya ng spot dito sa aking helmet para makapagsalita ako while nagbo-vlog tayo. Ayan guys. Yan. Naikabit ko na siya. So hopefully hindi matanggal. Okay. Banda rin natin. Ito pala, gamit kong jacket. Ano to? Kemimoto. Mesh lang siya. Pag sobrang init, maganda to. Pero pag malamig, ito pwede. Ayun. 60 na. Medyo inayos ko tong clutch ko guys. Pero parang ang taas kasi meron siyang play. So in-adjust ko ng konti. Saan tayo punta? Kung tatalon mausok pa din dito guys sa Calgary kasi nga dahil sa sunog sa BC, wildfire karating na dito. Ito pala guys, motor na to is parang 2 months na to sa akin, o more than 2 months. Tapos na rin ang break-in nito kaso hindi pa siya sa Merkules pa yung scheduled change oil, yung first service. Kasi nga puro dito appointment sa Calgary. Medyo sinasamantala yung pag motor-motor ngayon kasi nga malapit na namang lumamig. Muna snow dito, wala na. Pag nag-winter na, wala, di ka na makakamotor dito. Medyo ingat pa din pala dito guys magmotor kasi nga madami din na kulok-kulokong driver dito. Vlog lang muna tayo guys. Kwentuhan. Sinitas ko lang tong DJI mic ko. Kinonek ko siya dito sa Insta360, which is good siya. Bluetooth na nag-connect. Hindi pala ako nagmumotor sa Pilipinas for more than 10 years. And then nung lumipat ako dito sa Canada, parang nawala. Hindi ako nagmotor mga almost 13 years. 2013 pala last yung motor ko. Tapos ngayon lang ulit ako 2026. Unang motor ko dito yung CBR 125. Kaso medyo hindi over yun dito. Pang ano lang pala yun, pang beginner. Kung gusto mo lang mag test sa road test, yun ang obra dito. Pero yung kunyari pang motor mo, pang araw-araw or
ilalabas mo siya sa main road, hindi siya obra. And then trinay ko yung KTM 250, medyo mataas na cc. Yun din, yun yung ginamit kong pang road test at doon ako nakapasa. Kaso yung problema naman nun, kapag ginamit mo siya sa like sa highway, ang gaan, parang hindi niya kakayanan yung hangin sa highway. Kaya yun, pag-isipan ko, palitan lang itong 500 kasi at least ito mabigat na. Kumbaga nandito na lahat. Kung may hanapin ka pa, kung talagang ano ka, mahilig ka sa speed na yan, ito yun. Ayan, I mean, kung mahilig kang magmabilis, doon ka na sa mataas na cc. Pero yung saktong bilis lang, saktong motor lang, okay na tong 500cc kasi binibigay niya naman yung lakas at speed na kailangan mo, di ba? Nga lang, hindi siya inline 4, okay na yan. Ang importante may motor, hindi kailangan ng malupitang motor. Ito, saka hindi ko na-afford yun, masyado na siyang mahal. Ayan nakakambis din magmotor guys, pero nung una natatakot talaga ako dito magmotor kasi nga syempre tayo sanay. Pero yun nga, paunti-unti nagkakaroon tayo ng kumpiyansa. In fairness dito naman, yung traffic rules dito maganda. Pero kung bumotor ka lang na, tingnan nyo dito bawal lang yung double motor sa isang linya. Tapos yung lane positioning mo dito dapat alam mo kung saan, hindi lang bara-bara. Kaya kung safety ang pag-uusapan, safe pa din magmotor dito guys, kahit pa paano. Nga lang dapat defensive driver ka pa din, lalo na motor ang dala mo, kasi mas maraming naka-cage dito or mga nakasasakyan, nakakotse. Ngayon yun, mga sa ilang buwan ko ng pagmotor-motor, mga twice a week sa umaga, medyo nasasanay na rin tayong konti. Ang ganda pa ganitong oras guys, payapa at hindi ganun kainit, maaraw. Tinan mo yung araw, medyo iba kulay kasi nga usok yan nakukubera ng usok. Saan ba tayo pupunta ngayon? Wala lang, ikot lang. Along dito dapat yung distancing mo is tama, then shoulder check, yun ang mga importante dito. Dapat i-assume mo na yung mga sasakyan na yan pwede kang saktan yan mga yan. Yun naman yung sa unahan, yan yung main highway dito, yung Deerfoot Trail na tinatawag. 100 kilometers per hour dyan ng limit, or speed limit. Ganitong oras pangit naman dyan kasi nga madaming sakyan, busy to. Normally umaga ako nagmotor guys kasi nga hindi ganun kainit, maganda sa pakiramdam. Ayan, alam mo to mga circle na yan, kunwari mga project dito, kung ano-ano na lang guys. Pero tingnan nyo yung kalsada, diba?
Yan, dapat lagi kang alerto sa likod mo kasi baka pwede kang banggain ng mga nasa likod na to. Ano ka dito, dapat alerto lagi, plus mga stop sign, sumunod ka sa batas. Huwag kang pasaway. Ano kasi guys yung motor dito luxury ba? Luho, leisure ang tawag, leisure. Hindi siya talaga katulad sa Pilipinas na necessity. Kasi nga yung transportation natin sa Pilipinas talagang motor kasi nga mahal, plus traffic. Dito ang mga ganito pang ano talaga, yung gusto mo lang laruan to dito guys, laruan. Dito pala maganda dito kasi nga ito yung namin dito pag gusto magbisikleta dito, yun paikot. So yun lang guys, testing lang to ng aking mic. At least medyo nakapagkwentuhan tayo at na i-share ko yung ibang mga kaganapan dito sa Calgary, Canada. So the way kami magmotor dito is medyo iba kaysa dyan sa atin. Kaya sa mga interesadong magmotor, kailangan nyo mapass yung knowledge test. Then kailangan talagang alam nyo yung basic rules dito sa pagdadrive kasi yun yung lalabas sa mga exam at sa road test ninyo. Okay, iba pala yung license ng motor at license ng sasakyan dito. Okay, parehas mo yung dapat ipasa. Okay guys, once again, Vincent How To, thank you for watching. Bye.